nagsalita. Naku, bida na naman si BBM. Alam nyo, tuwan-tuwa to si BBM eh. Eto po sabi po ni BBM to. Ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ito yung listahan na may arrest warrant na. Okay na. Tama ka na. Si Saldico po at saka 17 pa. No? Si Saldico at 17 pang mga miyembro ng kanyang korporasyon. Ano na po, may warrant of arrest na. Ano po sabi ni BBM? Ako ang nagsimula, ako rin ang tatapos. Pwede namang ako ang nagsimula, ako rin ang huling ako rin ay magpapakulong. Mas magpapalakpakan. Alam mo, Mr. President, sa totoo lang po, it's all about timing, no? Kung yan ginawa mo, kung yan na warrant of arrest ay natupad yan, kasi ganito po ang panyanyari, no? Saan po nakabata yung warrant of arrest na yan? Saan pong kanino pong testimonya? Hindi ba kay Gutesa? Hindi ba nung lumantad si Gutesa, imbis na pangalagaan nyo si Gutesa o pahalagahan ninyo, ano po ang ginawa nyo kay Gutesa? Di ba siniraan nyo? Di ba sinabi nyo si Gutesa peke yung kanya notaryo? Tapos meron pa kayong tinatawag na Palsis 1, Palsis 2, Palsis 13, 4 y 5, kung ano-ano. Pinasasama ninyo. Yung Diskaya. Na paulit-ulit na nagsasabi na si Saldico ay isa sa mga utak. Hindi ba ang sabi nyo sa mga Diskaya ay hindi po pwedeng maging state witness? O ngayon, lahat ng mga testimonya nila, yun yung ginagamit nyo. Bakit? Ang nagpabilis po, hindi po ikaw ang nagpasimuno para madakip si Saldico. Si Saldico po ang nagpadakip sa kanyang sarili. Bakit? Po siya, hirap na magtago si Saldico. Hinahunting nyo. Hirap na po si Saldico, katatago kung saan-saan. Palipat-lipat siguro ng tinataguan. Hinahunting ninyo. Napilitan na ngayon si Saldico na ikanta kayo. Mr. President, wag na po ako magsabi. Ito po ang hinaing. Talaga, hindi po yan. Ito po ang hinaing ng mga Pilipino ngayon. Pakinggan natin to ito po. Yan, sinagot ka ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi mo kasi, Saldico, may arrest warrant na. Nagbunga na ang pasensya nyo. Ako ang nagsimula, ako rin ang tatapos. Tindi, parang mga Fernando po Jr., pero ngiwi-ngiwi. Ano naman po ang sinabi ni Rowena Guanzon? Ito po sabi ni Rowena Guanzon. Anong nagbunga na ang pinagsasabi mo? Kayo ng pinsan mo. Kayo ng pinsan mo. Teka lang muna, hindi ko makita yung Ayan. Ano nagbunga ng pinagsabi mo? Kayo ng pinsan mo na si Martin Luther King ang gusto naming makulong. Yan po ang sentimiento ng nakakaraming mga Pilipino. Ano nagbunga na?
Ha? Ayon to kay Rowena Guanzon, ha? Ano nagbunga ng pinagsasabi mo, kayo ng pinsan mo na si Martin Luther King ang gusto naming makulong? Ano pa isasagot mo riyan? Mr. President, wrong timing ka eh. Ngayon, pati si Martin, tinabla mo na. Too late na hero ka na eh. Galit na yung mga tao eh. Meron sinabi to si... Eto po, maliban dyan, may sinasabi ngayon si... Tignan nyo po yung pagbabago nila. Para madiin lang po. Malayo lang po kay BBM ang lahat. Nung kino-question po, bakit sinampahan bakit pinaparekomendahan na ng ICI at DPWH. Si BBM, makita nyo naman, no? Mailigtas lang ang sarili. Ngayon, pati pinsan niya, very willing na siyang ipakulong. Alam mo, Mr. President, kung noon mo pa sinabi yan, kung noon mo pa sinabi na ipapakulong ko na si si Martin Romualdez, baka pumapalakpak pa kami. Kung hindi namin narinig si Saldico na ikaw ay may 100 billion insertion, baka pumapalakpak na kami na ina-announce mo na pinakakasuhan mo si Martin Romualdez at saka si Saldico ay meron ng warrant of arrest. Kaso po, dinig namin, Mr. President, na ikaw mismo ang nagpa-insert ng 100 billion kay Saldico. Ngayon, nagkaroon bigla ng warrant of arrest. Alam nyo, before nito, before maglantad si Saldico, ano yung sinasabi ng mga yan? Matagal talaga ang di ba, tinatanong natin, may nakasuhan na ba? Meron na ba kayong napakulong? Lagi yun, di ba? Ano sagot nila? Ganyan talaga ang due process, matagal. So, hindi pala totoo na matagal ang due process. Bumibilis pala ang due process pag gusto lang. Pag gusto nilang ipakulong, may warrant of arrest agad. Pag gusto nilang kasuhan, pwede palang mabilis na kasuhan. Tanyo, may kakasuhan na si Martin Romualdez. Hinahabol nila yan para sa November 30. Kaya lang, ito po ang problema natin, mga kapatid, no? Wala pa rin pong warrant of arrest yan si Martin. Okay lang yan pag lumabas kagad yung warrant of arrest ni Martin Romualdez at nakakulong na. Masaya na tayo niyan kahit papano. Basta pala gustuhin nila, tama, may paraan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may paraan din. Ano po yung sabi? Ano yung sinasabi? Paano yan? Tinanong si Vince Dizon. Paano po yan? Si Gutesa hindi na po nagpapakita. Yan po yung batayan nyo yung kay Martin. Aba, ang pinagbatayan namin, yung sinumpaan niya sa Senado. Kita nyo, bigla na po nagbago. Yung sinumpaan na lang ni Gutesa ngayon, kailan pa ba si Gutesa, kailan pa siya nagpunta ng Senado? Isang buwan na yata si Gutesa buhat nung sa Senado. Buong panahon, ini-ignore ninyo yung mga sinabi ni Gutesa. Pero nung bigla, lumabas si Saldico, biglang kapanipaniwala na ngayon si Gutesa. Nung tinuro na si BBM na mastermind, biglang, yung sinabi ni Gutesa, yan na yun. Okay na yan. Ipadakip na natin si Martin. Baka masayahan na itong mga Pilipino. Ayon nga kay Rowena Guanzon, ano na nga uli ang sinabi ni Rowena Guanzon? Simple lang po. Anong nagbunga pinagsabi mo, kayo ng pinsan mo na si Martin Luther King ang gusto naming makulong? Ayan, ako, tignan nyo naman yung hindi na po talaga na iwawasto yung ano ni BBM, permanent na tabingi. Pati si Maricel Soriano, no, grabe yung mukha, no, yung
lumala pa lalo eh. Ganun na talaga eh.